Network Entertainment. During nighttime na hindi pansin ng usual na mga tao kasi daytime naman tayo lumalabas. During nighttime, yung Earth nagre-release din yan ng heat, ng init. So yung tawag natin doon terrestrial radiation. Doon sa urban, o dito yung urban natin eh. Doon sa urban, instead na i-release niya yung heat and then mapunta agad sa atmosphere, unlike dun, 'di ba, sa rural natin dahil may mga grass, may mga puno, yung heat na nire-release ng earth, ng lupa, nare-release agad sa atmosphere, umaakyat agad yan. Pero dito naman sa urban natin, imbes na lumabas siya sa atmosphere, hindi, ina-absorb muna siya ng mga buildings at nata-transfer siya from one building to another, from one concrete, mga metals man yan. Kaya during nighttime, mas emphasized yung init na meron tayo sa urban as compared dun sa mga rural or nearby na mga grasslands or Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a weather specialist at DOST Pag-asa. He holds a PhD in science from the Tokyo Metropolitan University, and his research activities include understanding the effect of urbanization on temperature indices in the Philippines, diurnal variability of urban heat island intensity, climate variability, climate change, and understanding the influence of various atmospheric systems on rainfall extremes in the Philippines. He is also involved in the development of the
CMIP6-based climate projection in the Philippines and dissemination of this climate information in the country. So without further ado, let's all welcome Dr. John Manalo. Hi, good day sa ating lahat and I'm very happy to be here with you all. Yeah, enjoy natin ito. Yun. So welcome sa podcast, Sir John. So bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon, tungkol ito sa kung bakit mas mainit sa mga syudad kumpara sa probinsya. At bago natin yun pag-usapan, no, episode recommendations lang as usual. So may na-feature na rin tayo dito ng mga DOST Pag-asa scientists before. So please check episode 98 with Marco Ibanez. So ang pinag-usapan namin doon ay yung naging experience niya as a storm chaser during Super Typhoon Uwan. And episode 37 with Dr. Joseph Basconcillo. Ang pinag-usapan namin doon ay kung bakit maulan na ang Pasko. Again, bago natin pag-usapan yung research ni Sir John, alamin muna natin yung journey niya as a scientist. So sir, hindi ko pala na banggit sa intro nyo. Ano po pala yung kinuha nyo na kurso ng college? Physics sa PUP, yes. Di ba yung physics meron siyang applied and Applied, theoretical? Yung sa akin, yung BS Physics na theoretical. Actually, mas gusto ko yung applied pero since yun yung focus ng university na pinasukan ko. Pero at least at some point, I tried my best na makita para ma-appreciate ko ano ba tong mga inaaral naming mga equations, like yung Schrodinger's equation, ano ba yung implication niyan sa buhay natin sa mundo para mas ma-appreciate ko siya. So may ganung akong way na pag-analyze para mas ma-appreciate ko, mas matutunan ko rin. From graduating in college sa physics, nagtrabaho kayo agad dyan sa Pag-asa or nag-pursue nung masters? Ano po yung nangyari? Pagka-graduate ko ng physics, nakikita ko magiging teacher talaga, and then nag-apply na ako na maging teacher, and then eventually ay pumasok ako muna sa nakuha agad ako dun sa mas nauna yung sa may Makati, proofreader ako, tapos nagpunta pa ako sa industrial. So naging like dun sa isang kumpanya, ako yung naging parang in charge dun sa mga deliveries, and then nagkaroon din ng part na talagang hindi siya directly related sa physics. Pero and then eventually sabi ko ayoko ng ganito Hanggang sa nag-ano ako ng civil service, and then eventually nag-apply ako dito sa Pag-asa. And then ang nangyari naman, nung ini-interview ako dito sa Pag-asa, isa sa tinanong sa akin, anong plano ko? Sinabi ko na plano ko masters, mag-aral ulit kasi nanggaling na ako sa yung mga sa industry, sa trabaho. So may isang panel na dun sa nag-interview sa akin, bakit hindi ka mag-aral? Ngayon, isusuportahan ka ng Pag-asa. Eh di sabi ko, sige po. Tapos nag-proceed ako, paano ba mag-apply ng scholarship. Then napasa naman, and then eventually nakapasok ng 4MS sa UP. Yung scholarship po na yan, Pag-asa mismo yung nagbibigay? Yes. So iba pa to dun sa sa DOST Scholars. Nice. So may din yun, may kasama ding stipend yun. Meron. Relatively, nung time ko, I think, mas mababa lang ng konting sa Pag-asa. Pero eventually, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero Pareho pa rin na, secured yung trabaho. well, actually, isa din yun. Ay, hindi ko alam kung okay ba siya na promotion or what. Pero may part kasi na after gumraduate ng MS, ay dahil walang item, walang plantilla dito sa Pag-asa, hindi rin nila ako ma-absorb. So eventually, nung nagkaroon ng project, yung isa sa mga division dito sa Pag-asa, kinuha ko na yung project na yun, and eventually after nun ay at least nakapag-apply na rin ako for position. Yung scholarship po pala na yan, for Pag-asa employees lang siya or open for all?
open for all ito. Actually, sa case ko, hindi pa ako employee nun. So, purely, parang outsider ako na pinapaaral ng Pag-asa. Pero eventually, merong band din yun na 1:2. Dapat magtrabaho sa Pag-asa ng 2 years like, for 1 year na pag-aaral. So, ganun din yung ano. At kapag hindi ko natapos, nakalagay din doon na kailangan kong bayaran yung mga Yung scholarship na yon ipapa-enroll kayo sa graduate school for ano lang yon, for Philippines, I mean local, or pwede siyang international na abroad na graduate school? For local lang yun eh. So, yung mga graduate na abroad natin, kung anong country yun, ibang scholarship yun. Halimbawa, Mombusho, MEXT, or any. Pero hindi, yung Pag-asa ay hindi, well, I'm not aware siguro kung may ganung program, pero walang ganung sa experience ko at saka dun sa alam ko. Ang meron tayo, since under tayo ng WMO, may iba't ibang mga nationalities, halimbawa from Fiji, Papua New Guinea, sila yung nag-aaral dito ng MET. May training course tayo dito sa Pag-asa. Sila yung pumupunta dito, sinusuportahan yun na Pag-asa, and then pag nakagraduate sila, babalik na sila sa mga countries nila. Pero yung Pag-asa yung mag-shoulder sa ibang bansa pupunta, hindi. Baka ibang way siguro. Balikan ko po sir yung ano, yung sinabi niyo na yung pag-masters niyo. Sa IESM lang ba yung may masters or a graduate degree sa meteorology sa Pilipinas, or meron pa sa other schools? Sa UP lang, sa IESM lang. Pero aware naman po tayo, Sir Paul, no, dun sa BS Met natin. May Sa BS Met ibang na tayo mga na schools. Yeah. sa ibang universities. Mga Yung limited latest yata universities. yung ano, yung sa Iloilo, yung latest. Yes, yes. Ateneo pala meron din no, yung masters in meteorology. Ano yun? Bali, atmospheric science naman yun. Iba siya. Pero, well, almost same naman. Pero, of course, iba yung pure Met. And then, iba yung tawag. Pero pareho naman silang meteorology yung focus. Wait. Can you share din sir ano, kung anong pinagkaiba nung yung atmospheric science and yung ano, yung meteorology? Okay. Yung meteorology kasi, focus yan dun sa below yung sa troposphere. More of clouds, more on rainfall, yung dynamics na meron dun sa na-focus dun sa meteorology. Alam naman siguro natin yung meteorology, no? Yung meteorology, hindi siya yung study of meteors. Yan yung study ng mga atmospheric systems na focus dun sa lower part ng ating atmosphere. Basically, yung troposphere natin. At yung atmospheric science naman, mas malawak lang siya na term. So, ganun din naman yung inaaral. So, may tropical Met, pero hindi siya yung pure na Met lang, unlike yung MS Met. So, may iba pang aspects yung sa atmospheric science. Most likely, baka meron ding atmospheric chemistry, mga ganong parts. Then from masters, so nag-return service kayo sa Pag-asa, and then paano naman po nag-open up yung opportunity na mag-PhD sa Japan? Magandang tanong yan, no? Actually, may professor daw, yung professor ko ay pumunta daw dito sa Pag-asa, nag-visit. And then, may nagbanggit na naghahanap din siya ng student na baka may interested mag-aral sa Japan. So, wala daw nag-apply. Ang nakarating sa akin na wala. Bakit wala? And then, nag-apply ako. Ang maganda dito, sinuportahan ako ng division chief namin that time. Yung section chief din namin. Go ahead. Tapos hanggang sa nag-exam ako. Yung exam doon, interview type eh. And then, yung exam na lang na dito sa Pag-asa, yung kailangan ko din na parang kaya kong ipasa, kaya kong kunin yung program. And then eventually, ay okay na hanggang sa nag-process na ng papeles and eventually natuloy na. Ano to na scholarship, MEXT, or may separate na scholarship yung university na yan? Actually, Tokyo government yung nagpaaral sa akin. Tokyo Human Resource Fund yung tawag doon. At talagang shinolder lahat ng Tokyo Metropolitan Government. And then yung university ay Tokyo Metropolitan University din. Ano po yung benefits nun? Ito talaga yung ano yung pagka-scholarship, magandang pag-usapan yung benefits. Maganda yung pag-usapan. Actually, hindi siya ganun kalaki eh. Around 140,000 yen. Siguro nasa 80 to same lang din sa 90,000 MEXT.
Almost same, gano'n Hmm. lang din. Pero may kasamang ano yun, thesis allowance? Hmm, wala, eh. Parang ang meron tayo dun ay yung, laboratory fund. So, merong allocated yung laboratory para sa specific students, yun yung puwede kong gamitin, like for conferences and others. Yung ano pala, yung MEXT parang halos same lang din. Free tuition at stipend pero wala silang binibigay na yun nga thesis fund kasi nakadepende siya sa supervisor kung may pera siya or wala. Oo, actually gano'n nga. And, outside labas din yung ano, yung apartment mo and other. Hmm. May nag-message din dati sa page humihingi ng advice sa ano nga sa living in Japan as a government scholar, yung MEXT scholarship. Tapos sabi ko doon ano, yung siguro yung magiging malaking shock mo ay yung renta. So Oo, actually, naku, sa inyo sir, totoo gaano 'yan, kalaki I yung agree, renta? Paul. 1/3 ng aking, stipend ay sa renta lang. So, kung kakain pa ako ta's talagang ta's kung tutulong ka pa sa parents mo dito sa Pilipinas, like, sa case ko, so talagang at some point magiging challenge. Natuto akong magluto, iba't ibang klase ng luto ng itlog. Joke lang. Pero ang sarap ng itlog nila dito sa Japan, kahit hilaw pwede mong kainin. Actually, nagulat din ako do'n. So, may lobmate ako na kinakain niya ng hilaw. So, hanggang sa sinubukan ko nung una hirap na hirap ako lunukin. Eventually nagawa ko naman na. Nasasarapan ako. Ang yellow nung ano, yung yolk, Yok 'no, ibang-iba siya sa oo. Pilipinas. Sarap. Yung Ayan. dito nakakatakot. Ah, tapos ano sir, ngayon 'di ba, after PhD ayun nga bumalik kayo ulit sa Pag-asa. Tapos ngayon 'di ba nagbibigay din kayo ng weather updates sa Hmm, Pag-asa, yung nakikita kayo dun sa TV nung Pag-asa 'di ba? oh Ka no. can you share din po yung ano, yung process sa pagbigay ng weather updates nung Pag-asa? Bago niyo siya ilabas sa TV, ano muna yung pinag-uusapan niyo diyan sa office? Well, dapat, maintindihan din natin from scratch para mas maintindihan natin kaya lang medyo hahaba tayo. So, to summarize, meron tayong team na focused dun sa pag-forecast ng weather for the next 24 hours at for the next 5 days, at meron din tayong specific na TC group. Halimbawa may bagyo, sila naman yung responsible para i-locate nasaan na yung bagyo ngayon, saan 'to pupunta sa susunod na, forecast period natin. And then ipi-prepare nung forecaster mismo, siya din yung makikipag-usap dun sa mga kasamahan niya na duty forecaster, ganito yung magiging scenario, ganito yung ilalabas natin, shear line is affecting ganito, ganyan. So, gamit yung iba't ibang data na meron tayo dito sa Pag-asa, satellite, radar, synop station na mga data, yung mga, recorded data ng mga iba't ibang stations natin, even yung station natin dito sa Science Garden. Pagsasama-samahin lahat yun, ito yung current situation, ito yung nasa satellite, at, ito yung nasa model, at, 'pag dun base sa lahat ng information na yun, tsaka tayo magfo-formulate, magdi-discuss yung mga forecaster, and eventually ito yung mapagdedesisyonan, at at ako halimbawa yung magla-live, ako din yung magpe-prepare nung aking, presentation na dadalhin dun sa studio natin, and then yun na, go. Mag-start na tayo mag-live, parang ganun yung magiging scenario niya. Hindi kayo sir gumagamit ng Windy na app? Well, actually, may mga advantage yung mga Windy, 'di ba? Ang ginagamit kasi natin dito, may sarili tayong platform. Di ko alam kung pwede namin banggitin yun. Well, name lang naman. Meron tayong Atmos na tool, and then andun din nakalagay yung forecast natin na andun yung mga models na ginagamit ng Pag-asa. Meron din tayong NMS portal. Dun sa RDTD may specific tayo na division na nagpo-provide naman nung ibang aspect na meron yung model. Halimbawa, yung wind gust, yung wind direction, ta's meron pa tayong isa na focus. Yung focus naman, yun yung may based dun puwede rin natin tignan yung iba't ibang models, pero may additional yun na focus naman for high seas. Yung high seas naman kung magge-gale warning ba tayo or hindi. So, dun nakikita din natin may iba't iba din tayo na, models na focus dun sa wave height.
So, yung mga platforms na yun yung ginagamit natin para well, ang meron tayo dito na advantage 'no, ay meron tayong wharf model na locally nira-run dito sa Pag-asa. So, meron yung dalawang resolution, 12 and 3 kilometer na pinagbabasehan and siguro ito yung, medyo bago-bago ng konti, yung AI na sinusubukan pa rin natin na i-empower, kung gaano kalaki ba yung posibleng maitulong nito sa forecast natin and then ine-evaluate din natin yun currently. Speaking of AI and weather forecast sa audience natin, nakalimutan ko yung episode number. Basta may naging episode kami tungkol doon. Search nyo na lang yung pangalan ni Sir Jerry Bagtasa. So, yun yung naging topic namin sa episode niya. Going back po doon sa doon sa sinabi nyo na weather for paggawa ng forecast ng Pag-asa. So basically meron talaga kayong sarili nyong model na nira-run at hindi lang siya basta-basta na app na nada-download sa App Store. Meron talaga Actually, kayong model na nilalagyan nyo ng input tapos meron siyang output at yun ang ginagamit niya. actually hindi amin yung model na yun. Meron ginagamit na halimbawa sa mga researchers, alam nila yung WRF lalo na sa MET, Weather and Forecasting Research. So yun yung WRF model and yun yung isa sa mga nira-run natin. And then may nira-run din tayo na local na dito sa Pag-asa na mga gamit yung HPCs natin, mga high performance na mga computers natin. Yung mga binanggit ko na pang high seas, may nira-run din tayo. And then meron din tayong mga kinukuha na open source din naman, mga GFS, GSM, or baka medyo yung iba't ibang model. Na yung iba doon ay nandun din naman doon sa binanggit mo na platform. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss dito sa naging journey ni Sir John as well as syempre yung ginagawa nila sa Pag-asa. Ngayon naman, pag-usapan natin yung naging study niya at ang title nito ay The Effect of Urbanization on Temperature Indices in the Philippines. So sir, first question palagi sa segment na to, can you explain your paper in one sentence? Tungkol saan po ba ito? One sentence. Doon sa study na to, sinubukan natin na alamin at i-estimate gaano nga ba kalaki yung contribution ng urbanization ng mga tao sa pag-init ng temperatura natin dito sa ating bansa. Isang sentence. Actually, very very interesting to na topic kasi siguro karamihan sa atin, pag pumunta tayong from the city tapos pupunta tayong probinsya or the other way around from the province papunta tayo sa city, napapansin natin na talagang mas mainit sa city. So, can you share din po ano ba ang nangyayari? Talaga bang may science behind ba sa ganun na nararamdaman natin or ano lang? Wala lang 'yan. May science doon. Yung binanggit ko na pag-init dito sa ating bansa, dun sa study natin para dagdagan natin ng gawin nating isa't kalahating sentence. Tinignan din natin doon yung mga stations na urban and rural. At doon napakita natin sa study na mas mainit talaga yung ating mga urban station, yung mga lugar na kung saan marami yung mga tao. And then meron din tayong ginawa na specific study na focus naman doon sa tinatawag natin urban heat island effect. So yung urban heat island na yun yung binabanggit natin Sir Paul, na pag pumunta tayo doon sa urbanized area ay relatively mas mainit talaga. So yung science behind doon ay halimbawa during daytime, pareho naman naaarawan yung urbanized area, ganun din naman yung rural, yung halimbawa may mga grass, may mga puno, pero yung pag-init ng rural dahil direct sunlight yun sa lupa, sabihin natin sa mga kahit may mga puno yan, mas mabilis yun uminit during daytime. Pero yun sa urbanized city, mas matagal yun uminit dahil sa difference nung heat capacity. Yung mga concrete na nilalakaran natin, yung mga asphalt, mas matagal siya. Pero sa afternoon, mas kaya niyang i-store yung heat. Kaya yung mga aspalto, yung nilalakaran natin sa mga sobrang tatataas na building, mas mainit doon. At ito yung siguro isa sa maganda natin na banggitin. During nighttime, na hindi pansin ng usual na mga tao kasi daytime naman tayo lumalabas. During nighttime, yung Earth, nagre-release din niya ng heat, ng init. So yung tawag natin doon, terrestrial radiation. Doon sa urban,
o sabi dito yung urban natin, Do'n sa urban, instead na i-release niya yung heat and then mapunta agad sa atmosphere, unlike dun 'di ba sa rural natin dahil may mga grass, may mga puno, yung heat na nire-release ng earth, ng lupa, nare-release agad sa atmosphere, umaakyat agad 'yan. Pero dito naman sa urban natin, imbes na lumabas siya sa atmosphere, hindi, inaabsorb muna siya ng mga buildings at nata-transfer siya from one building to another, from one concrete, mga metals man 'yan. Kaya during nighttime mas emphasized yung, init na meron tayo sa urban as compared dun sa mga rural or nearby na mga grasslands or mga actually medyo ang dami kong naiisip, eh. Dun sa Go lang, sir. may isang study din 'no, na pinakita gamit yung Aster, gamit yung, sabihin nating remotely sensed data. Napakita nila dun na sa Metro Manila, merong mga hotspot and cool spots at napakita dun sa study nila na yung mga cool spot, nandun talaga yung may malalamig na area. Ibig sabihin kapag inalis natin yung mga actually na-mention pa nga nila yung mga may part na cemetery. So, sa cemetery kasi 'di ba may mga grass, may mga puno. So, may mga at saka yung mga green areas, malaki yung nagiging role nila para hindi maging sobrang init nung ating, nung Metropolitan Manila. And, well yun, isa yun sa and then nakita rin nila na Makati, commercial district, yun yung tinawag nila dun, sabihin na natin business district ng Metro Manila, yun yung area na kung saan may spike talaga nung, temperature. Bakit po ba importante aralin yung cause ng heating, yung distinction between climate change related na heating and itong yung urban heat? Ayun, naku, Sir Paul, sobrang halaga niyan. After all, para saan ba yung inaral na 'to? Ano bang ano ba silbi nito? Kasi ito ay directly na nakakaapekto sa atin. Paglabas natin mismo ng ating bahay, sobrang init naman, yung comfort mawawala o kaya naman ay kung tayo yung ay isa sa mga part tayo ng population na mas prone sa init, halimbawa yung elderly at yung mga may existing health condition. Kapag na-expose sila sa gano'ng init o biglang sudden changes ng temperature paglabas plus yung ayun, yung heat index din 'no. Halimbawang na-expose tayo sa sobrang init na hindi kayang i-hold ng katawan natin, of course puwedeng magkaroon tayo ng, direct heat and then yung more exposure dun, yung mga skin, related na illnesses and even sa mga mata natin kapag na-expose tayo sa direct sunlight and other yung mainly yung related sa temperature, heat stroke, something like that, ay maapektuhan tayo. Bukod po sa ganyan, may meteorological effects ba yun, yung urban heating? Like, nagkakaroon ka ng parang localized na climate dun sa city or wala naman? Meron, may tinatawag tayo na na urban dome. So, yung urban dome na 'yan, yung isa din sa nakuha natin dun sa study, bakit kaya tuwing winter, wala naman tayong winter pero yung term lang natin for DJF, December, January, and February, bakit kaya dun dun mas mataas yung urbanization effect? At isa din yun sa halimbawa yung binabanggit natin na may localized effect ba na nangyayari dahil dun sa urban heating na 'yan. May tinatawag tayo na urban dome. Halimbawa na napaligiran, ito yung area na urbanized, super urbanized. Tapos kapag walang presence ng wind o nilagyan natin ng sobrang laking harang dito, kapag walang may harang din dito para hindi ma-contain natin yung wind, walang magmo-move na wind, ang mangyayari magkakaroon ng urban dome. Ito yung urban area natin, may mamumuong imagine natin na may dome diyan na dun nakatrap yung heat. Ibig sabihin sa loob na yun may mas mataas na temperature as compared dun sa labas. Unlike kapag may winds tayo, ambient, air halimbawa, may exchange ng winds from rural to urban. So, yung init na nandito sa sa urban, mapupunta sa rural at yung rural naman mapupunta dito sa urban, mas mababawasan yung or mas maiiwasan yung urban dome na tinatawag natin. Parang in a way medyo related din siya sa minsan kasi may nakikita ko na picture nung
yung smog sa Metro Manila na talagang makikita mo sa picture naka-focus lang siya dun sa mga buildings. So, in a way, nagko-contribute din siya sa pag-trap pala ng mga ganong particles. Parang ganon. Yes, actually, may tinatawag tayo na ano na planetary boundary layer. So yung layer na yun yung layer na kung saan pinakamalapit sa surface, sa lupa. At dun mas malaki yung interaction ng lupa at saka yung atmosphere at dun din natatrap. Mostly yung tinatawag natin na ano, dun, yung nakukulong na mga air pollutions. Yan. Kung umabot kayo sa puntong ito, alam kong nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama ang ating mga Pinoy scientists. Kaya pasensya na kung naistorbo ko kayo. Gusto ko lang ipaalam na mayroon na tayong Patreon kung gusto nyo mag-enjoy ng mga exclusive benefits at syempre supportahan din ang Behind the Science podcast financially. $5 per month lang siya at kung gusto nyo i-avail ang subscription na ito, punta lang kayo sa www.patreon.com/btspodcastph. Yung research niyo po dito sa sa urban heat, paano kayo napunta sa ganitong research area? Ang sarap niyan natutuwa ako pag-uusapan yung paano nga ba ako napunta dito. Actually, ang dami kong ginawa muna and bago ako napunta dito sa urbanization. After all, ganun naman daw talaga sa PhD, iba yung pinropose ko. And then, ang gusto ko talagang aralin dun, yung diurnal variability ng temperature and like interaction din nun sa, well, papunta pa rin naman ako sa urbanization pero hindi yung kinalabasan nung inaral ko kasi paano nga ba ako napunta dito? Eventually kasi may mga habang ginagawa ko yung main objective ko tapos nung ginagawa ko na siya wala akong nakitang significant na contribution sa science. Parang yun yung magiging problema. Alam na natin na may diurnal change sa temperature gamit yung alam naman natin AWS, yung automated weather stations natin. And ginamit ko din na data nun ay yung ilang AWS sa Pag-asa and then eventually parang kung short term lang o ilang years lang kasi meron tayong maayos na data parang bitin naman kung ipapasok ko yung aspect ng climate change o kaya yung mga trend analysis, hindi pwede. So lumipat ako sa synoptic stations, longer period of study. Nakakita tayo ng mga trends and then obvious pa rin naman kapag may tao o kaya pag urbanized yung area, alam din naman natin na with climate change ay umiinit talaga yung temperature. Pero ang naging ano ko dito, paano natin i-quantify yung pag-init na yun? At saka yung isa dito, yung challenge kasi paano mo sasabihin na urban to or rural to? Merong standard dun pero hindi naman talaga yun yung actual. So ang ginawa natin dito sa study, nag-explore tayo ng ibang ways. Ang sinubukan natin kapag during nighttime, kasi habang nagbabasa rin ako ng references, napunta ako dun sa satellite night lights. So parang ang idea, kapag mas maraming ilaw during nighttime, mas maraming tao dun. So yun yung ginamit ko na pang measure na, kapag maraming ilaw dito, ibig sabihin ito yung urbanized area. Tapos ang naging isa pa na challenge dun, anong radius yung gagamitin ko? 'Di ba, ito yung station natin, gaano kalaki yung susukatan ko ng satellite night lights. So sinubukan ko, may nagsabi 1 kilometer, may nagsabi din 12 kilometers, may nagsabi 5 kilometers, and then inexplore ko yung mga yon and eventually nakita natin na 12 kilometers yung pinaka-ideal. Ay, ayan sir. So, 'di ba, bale yung objective mo ay tingnan nga yung effect nung urbanization dun sa air temperature at talagang gusto niyo quantify or ma-distinguish yung urbanization lang at hindi yung climate change related na na effect. Can you walk us through in detail dun sa methods? Like, ayun nga, binanggit nyo na may ginamit kayo na synoptic stations. So, can you share din po, like, gaano katagal yung time series talaga na inanalyze nyo at anong klaseng analysis dun sa time series yung ginawa nyo? 1951 to 2019. Tapos ang challenge pa dito, yun yung ginamit ko na data natin. Ang challenge dito, meron tayong mga tinatawag na climatic shifts. May mga shifts ng data na hindi natin
masasabi na ito ay dahil talaga sa pagbabago ng klima. Halimbawa, may bulkang yung pinatubo, pumutok. So may sudden drop 'yun ng temperature. Ayun, natural lang 'yun. Pero paano naman yung mga pangyayari na nagbago ng thermometer? Naalala mo yung nagbago tayo from mercury and then naging alcohol, baka may difference 'yun. O kaya naman ay may station tayo na ni-relocate. Dating dito nakalagay yung thermometer shelter, nilipat pala nung station na 'yun. Biglang magbabago yung temperature dun sa station na 'yun. O kaya naman ay nagbago tayo ng yung location mismo nung station natin from ganitong city lumipat ng ganitong city. Yung mga ganong factor makakaapekto yun dun sa time series analysis natin. Ngayon, paano natin maa-address yun? Ang ginawa natin ng homogenized data. So, habang naghahanap ako ng ways, sinubukan ko lahat ng ways na para i-homogenize yung data na yun hanggang sa pati yung may isang method na kinontak ko rin yung mismong creator nung homogenization na yun tapos tinulungan ako. Pero eventually hindi yun yung ginamit ko. Bumagsak ako dun sa RH test na nakita ko na ito yung pinaka-suitable para dito sa setup ko. And then yun na yung ginamit ko. Sobrang matrabaho siya. Like halimbawa, nakita mo na may sudden may shift. Biglang ganito yung temperature niya, then biglang gumanito. So kailangan i-identify mo, is it really hindi ba yan non-climatic o baka related yan sa ENSO? So manually lahat ng station chinek ko kapag may ENSO kaya siya bumaba, hindi ko dapat siya i-treat as shift. So dapat i-maintain ko 'yon. So lahat ng station ginanon ko tapos nagbabasa ako ng mga references. Sabi ko, may mga papers naman na homogenization lang yung ginawa nila and na-publish naman. Sinubukan ko gumawa, baka naman pumayag yung sensei ko kasi sobrang hirap na ng ginawa ko. Tapos ang naging reply ng sensei ko, yung dalawa kasi yung sensei ko, ang sinabi niya parang in a very nice way niya sinabi na hindi porket na madami na yung ginawa mo ay magiging enough na siya for publication. So doon na medyo naano din ako doon. Ay oo nga naman. Ito yung goal ko eh. Bakit gusto ko nang gumawa agad ng paper para ba makagraduate agad. So eventually nung nagawa na natin yung na-homogenize na natin, napakita natin yung difference. Ito yung hindi pa homogenize dati, yung time series niya naggulo-gulo at napakita natin ito na yung homogenized na mas maayos na dataset. So, halimbawa may nakikinig sa atin na gustong mag-analyze ng ng ganong klaseng data na gusto nila na homogenize na, kontakin nila ako and then I'm very, very willing na i-share yung mga data na yun para hindi na sila magpakahirap na mag-homogenize pa. And then after na ma-homogenize na yun, yung sumunod na challenge, paano ko sasabihin, paano ko i-identify na itong mga station na to, yung urban, kasi para ma-compute natin yung urbanization effect, una, dapat i-separate muna natin ano yung mga stations classified as urban at ano yung mga stations na classified as rural. So dito na pumasok yung sinasabi natin kanina na satellite night lights. So na-identify natin and then napakita din natin na dun sa data natin na yung trends ng Timin kasi yung usually na ginagamit para ma-identify yung urban laban sa rural. Tinignan din natin yun. Nakakita tayo ng very good relationship. Pero hindi pa yun sapat. Parang hindi porket nakita na natin na reasonable na yung mga na-select natin. 34 stations yun eh. So yung na-identify natin na urban ay 10, yung remaining 24 ay mga rural na. Pero hindi sapat yun. Paano natin mapapatunayan na talaga bang na classify natin na maayos? Gumamit din tayo ng population data at nag-agree yung population data dun sa radius at saka dun sa threshold nung satellite night lights na ginamit natin. Pwede ko pang i-detalye yung kung paano ko in-explore yung digital number kasi yung tawag ng satellite na. Sige, Kaya lang, sir. baka masyado nang lumalim eh. So, baka baka may gusto kang mas magandang paano tayo mahihimay yun or any. Bali yung ginawa nyo pala, sir, yun nga, may technical definition yung urban at rural at yung distinction between them, yung night lights at yung population density. Yung question ko doon kasi sabi nyo na parang yung ideal radius ba yun doon sa station ay 12 kilometers. So, paano kayo nag-arrive dun sa ganun na 12 kilometer na radius? Kasi
For example, yung population density mo, nakadepende rin siya dun sa i-assign mo na ano, di ba? Na area. Radius. Ayan, naku, napaka super duper great question yan. Ang una muna, nag-focus lang tayo sa satellite night lights. Tapos, tinignan natin, yung mga binanggit ko na threshold, 1 kilometer, 5 kilometers, 12 kilometers. Actually, meron pa ako sinubukan na 2 at saka nag-trial and error pa ako. Sinubukan ko yung mga yon at gamit yung iba't ibang radius na yon, nakita natin kung mag-iiba-iba yun. Magiging ganito yung number ng rural, magiging ganito yung number ng urban. So, mag-iiba-iba yung number of stations na yun. Dapat, kapag pinlat natin yung, halimbawa, nag-scatter plot tayo doon sa trend ng minimum temperature plus yung level of urbanization, kasi meron yung para di ba may radius tayo. Para mas mai-explain natin yung radius. Halimbawa, ito yung station natin and then gumawa tayo ng 12 kilometer radius. Bawat pixel sa loob ng 12 kilometer radius na yun, kailangan i-identify muna natin. Itong pixel na to ay rural ba? Itong pixel na to ay urban ba? So, para ma-identify natin yung pixel na yun, gumamit tayo na yung unit ng satellite night lights ay digital number. So, yung digital number na yun, ano yung gagamitin naman natin na threshold? So, isa pa yon. So, in-explore natin, tinignan din natin yung iba't ibang, mas maganda kung maipakita ko sa figures sa plot So, anyway, yung tinignan ko yung histogram, ano yung pinakamadaming, ano yung digital number na pinaka-populated, ano yung pinakamadami. At tinignan natin kung may separation ba sila. So, in-explore ko yung iba't ibang digital number hanggang sa makita ko yung optimum din. Ito yung digital number na magpapakita na reasonable itong gamitin para sa pag-identify ng rural and urban stations. Why not ano na lang, sir? Kung ano yung municipality class, parang pinahirapan niyo pa yung sarili niyo sa ganun. Actually, sinubukan ko din yun. Yung municipality class naman, hindi niya maipapakita na kapag municipality class, yung mga stations natin magiging urban lahat. Hindi naman lahat, pero majority. So, kailangan, isa din yan actually, kaya ako nagpakahirap ng ganito ganyan. Kasi, yung pag-identify ng rural at urban, ano yan state of the art pa na science. So, wala pang specific way na all types of study, ito yung sinasabi na best way. So, parang isa dito na makapag-offer tayo ng isa pang way para ma-classify natin yung station. Of course, may definition din yung world population, yung sa UN, may sinasabi din sila na threshold, and then meron din tayong local dito na threshold, nasa Pilipinas, rural yan. Kapag nasa city, i-urban agad yan, di ba? Pag naka-city. So, yun yung isa sa contribution din na meron tayo dito sa study na to. Yung classification method. So, yung level of urbanization na binanggit ko din kanina sa radius ay ilan yung pixels na classified as urban. Yun din yung gagamitin natin na basis para sabihin na urban. Dapat at least 33% so yung 33%, saan ko na naman nakuha yan? Bakit naman ganun? Oo. Sa ibang study ko din yan kinuha. So, may study na nagsasabi na ito yung 33% yung dapat gamitin na threshold para masabi mo na yung station mo kapag ginamitan mo ng radius ay magiging or pwede mo i-classify as urban. Pero ang interesting na parang yung for me ang intuitive sense ay 50% na threshold para sa ganun. One-third pala. yung mga time series nyo, sir, lahat yon consistent na from 1951 to 2019 or hindi lahat ganun yung coverage? Sandali lang, Paul. Tama yung sinabi mo. Pati ako napaisip din Dapat at least yung 33% na yon, dapat 33% and below yung rural grids. So, okay. dapat majority pa rin, parang 66% mga ganong amount dapat ay urban dapat siya. Okay. So, kasi
yung 33% yung the other. Kasi kapag Mm. inano mo na, bakit nga 33% lang pero dapat 'di ba? 'Di ba yung logic niya. So ano yung tinatanong natin? Yung ano sir, yung time series, lahat yon 1951 to 2019, yung 32 stations, yun lahat yung coverage niya or Ay, hindi naman lahat? yung 34 station 'no. Actually, lahat yun dapat, una lahat ng station, lahat ng data ng Pag-asa kinonsider natin. Pero dapat yung mga stations lang na pipiliin ko ay dapat less than 20% lang nung total days. Dapat less than 20% nung, data nun ay hindi, yun yung missing. Kapag lumagpas sa 20%, so mga nasa sabihin na nating 50 plus yung stations ng Pag-asa, pero hindi lahat yun may complete data, may na at least 20% yung missing. So kapag hindi niya napasok, hindi siya kapag may more than 20% missing data yung isang station, tanggal na siya agad. Kaya naging 34 stations na lang. At isa pa, siguro ito mahalaga din na aspect dun sa study, kasi iniisip ko dati, paano yung trend ko? Halimbawa sa isang Hmm. taon, gusto ko tignan yung trend. Paano kung sa isang taon, yung missing data ay 9 na buwan, tapos natitira na lang 3 buwan. Hmm. Yung 3 buwan na yun, March, April, May, sabihin natin, ito yung mga buwan na may pinakamataas sa temperature. Di maapektuhan nung isang taon na yun yung trend ko. Ah. Kasi magiging ideally mataas yung temperature sa taon na yun. Pero actually, hindi naman talaga kasi na-average yung talagang buong temperature dun sa buong taon. Ang ginawa naman natin, kapag yung isasama lang natin sa trend analysis, dapat may at least dapat hindi more than 20% din yung data. So, another filtering na naman yun bago mag-trend Ah. analysis. Ganon din sa seasonal, dapat kung 31 days, dapat yung 20%, ilang ba yung 20% nung 31 days, dapat hindi lagpas doon yung days na missing, para hindi siya subject sa noise, o kaya hindi siya driven nung mga dahil sa missing data kaya naging ganun yung output. So, may ganung mga filtering pa tayo na ginawa. Yun lang siguro yung pinakamalaking challenge sa ano, time series kasi ang daming requirements para may sense yung time series. Like yung kung gaano ka distributed 'di ba yung ano, yung missing data. For example, ito yung buong time series. Depende sa kung yung wala itong part or parang scattered siya dun sa buong time series, may effect talaga siya sa ano sa Malaki, makuha oo. yung trend. So sa Ay, mga students diyan, take note niyo yung mga ganun. isa pa dito, Sir Paul, yung isa sa mga parang pinaka naging challenge sa akin nung inaaral ko 'tong urbanization effect. Sabi ko, hindi puwede na absolute temperature lang yung gagamitin ko. Kung titignan ko yun, halimbawa, kasi ime-merge ko yung lahat ng urban, lahat ng rural station, at saka ko isu-subtract yung difference nung lahat ng rural station, tsaka ngayon, kung yung mga station ko na sabihin natin na rural, halimbawa ay located sa Baguio station, kapag in-average ko yun, di bababa yung values ng temperature ko. Magiging, halimbawa, Malay-Balay, yung elevation niyan, halimbawa sabihin na natin more than 500 meters. Tapos yung ibang station naman mababa, yung classified as urban naman nasa mabababang station. Di masisira yung ano ko, yung data ko. So parang imposibleng gawin 'to, sabi ko. Hindi puwede, hindi magme-make sense, hindi papasa 'to, sabi ko. Ang ginawa ko ngayon, lahat nung temperature na bago natin siya kuhaan ng trend, kinuha ko muna yung mga anomalies. Each station yon. So, anomalies yung tinignan ko sa lahat, at hindi yung, mismong temperature values niya, para maging, matanggal yung differences nila sa elevation at saka yung Actually, yun din nga po sana yung isa sa magiging question ko sana sa inyo kasi may mga tinuturo 'di ba na statistical ways to test if may significant correlation or not. Tapos 'pag gumagamit mm. ng geophysical data, parang pina-plug in lang yung raw values. Hindi mo na nilalagyan ng pre-processing na yun nga yung anomaly na tinatawag. So, Ay, yun. ayun, isang big aspect yon na dapat hindi ma-miss. Kasi mami-misinterpret
nung analysis mo, yung gusto talagang ipakita nung data. So siguro ay just to give a background lang sa audience, sir. Ano ba yung ibig sabihin ng term na anomaly? Ay, bale yung anomaly, oo nga 'no, salamat sir sa pagbanggit niyan. Yung anomaly, hindi yan yung raw value. Halimbawa, yung raw value sa temperature ay 26 degrees Celsius, 32 degrees Celsius, and then, babalik yun sa pag hot, dry season, March, April, May, tataas. And then kapag Pasko na, bababa ulit. Nagbababalik-balik yan. Pero, gusto natin ma-eliminate na totally matataas yung temperature kapag mainit talaga yung lugar. Sa Baguio naman, relatively mas mababa yung temperature pero may fluctuation pa rin siya. So ang gusto natin maging equal sila para maging maging valid yung pag-compare natin doon sa halimbawa dalawang station na yun. Kukunin natin yung anomaly. Yung pagkuha ng anomaly, kukuha tayo ng halimbawa lahat ng January 1, ano yung climatological value nun? So i-average natin, pipili tayo ng climatological normal, yung paano ko ba 'to papasimplihin lalo? Parang ano Halimbawa, siguro, yung average, parang average on that ayun, day, yeah. tas ibabawas siya doon. Ayan, oo. Halimbawa, from 1951 hanggang 2019, meron tayong January 1. Tapos, kailangan pumili din tayo ng climatological normal. Yun yung basis natin at least 30 years. So, in-explore ko din yun. Sinubukan ko 1961 hanggang 1990, 1971 hanggang 2020. Sinubukan ko yung mga yun. Kapag sobrang lapit mo sa present, halimbawa 1981 to 2010, yung magiging yung sasabihin natin climate change aspect, yung difference ng temperature ay nagiging mas malapit lang sa present. Pero kapag inatras mo yan, halimbawa 1951 to 2080, magiging sobrang taas naman nung magiging change nung temperature mo. Yung parang sinasabi natin na um, change. So ang ginawa ko, bandang gitna. Inanalyze ko na magiging 1961 to or 1971 to 2020 yata to 2020 yata yung ginamit ko. So in-explore ko rin yun para maging balanse. At yung pinili natin na year na yun, sabihin natin 1961 to 1990, ano yung average o yung climatological normal noong January 1 doon sa pinili natin na time period na yun na normal. Tapos, lahat ng January 1 doon sa station natin na yun, isusubtract natin doon sa climatological normal. So, yun yung magiging anomaly natin. And then, lahat ng February 2 data natin, isusubtract natin doon sa climatological data natin ng February 2. Pero, of course, January 2 muna yung kasunod ng January 1. Nadagdagan ko lang din ng month. So, hindi ko alam kung na-explain ko siya ng maayos. Oh, Pero yung may anomaly naman. kasi, ito yung para maging yung difference, hindi siya yung raw value. So, difference from reference period of reference data. May na-calculate po ba kayo doon na rate na ganito kabilis tumaas yung temperature doon sa urban tapos Oo. ganito naman kabilis doon sa rural? Yan mismo yung goal natin. So, yung 10 urban station natin na urban at saka yung 24 rural station natin, tinignan natin yung trend nila. Nakita doon natin yung very clear difference nung kapag classified as urban, mas mainit talaga yung trend niya, mas mataas talaga. So, napakita din natin yan. At gumamit din tayo ng iba't ibang temperature indices. So, napakita din natin doon na yung urbanization, mas malaki yung ambag niya sa nighttime temperature, sa minimum temperature. Ibig sabihin, yung urbanization, mas pinapainit niya yung gabi as compared dun sa pagpapainit ng urbanization during daytime temperature, yung sa tanghali. Ibig sabihin, mas umiinit yung gabi kaysa dun sa pag-init nung daytime, nung araw. Ayun. So I guess madami na kaming na-discuss Oh sa no, study ang ni Sir dami. John. And for anyone interested, check nyo lang yung link sa description. Palagi naman nakalink and also open access naman yung paper. So ngayon naman sir, punta naman natin yung more on behind the scenes. Well, kanina madami na rin kayong nakwento na na mga challenges in doing this study. Tapos
ayun nga, yung funding na banggit nyo rin na ano, galing dun sa sensei nyo and also yung Tokyo scholarship government. from Tokyo government. Can you share din po, ano yung matatawag mo na very memorable na good and bad experiences in doing this study? Actually ang dami, eh. Siguro yung unahin natin yung COVID time nung time ko nun. 2019 ako umalis and then nung pagpasok ko dun talagang very enthusiastic ako na gusto ko kapag nakikita ko yung sensei ko, gusto ko lagi ako merong update. Tapos parang addict na addict ako sa progress. And then eventually, well, yun yung good Tsaka yung good side na naramdaman ko. Kasi, ang good dito, yung senpai ko, meron akong senior, actually, pwede ko rin i-recommend yun sa Behind the Science, no? Sige sir. Si Dr. Lyndon Mark Olagera. Actually, siya yung next sa inyo. Siya yung next na nakapila. Ah! Ayun yung good side sa akin. Kasi, nung nagpang-abot kami, natanong ko siya, actually, parang feeling ko, hindi naman feeling, siguro, naging mag-best friend talaga kami while nung sa Japan time ko. And then, nabigyan niya ako ng tips. Ganito si sensei, ganito yung itsura ng lab, ganito yung mga lab mates natin, ganito yung like ng mga Japanese students. And then, nabigyan niya ako ng idea. So, si sensei, hindi ka papakialaman yan. Kapag wala kang progress, wala talagang mangyayari sa'yo. So, doon, naging ko, parang naging go, go, go. Pag nakikita ko yung sensei ko, parang meron ako, minsan may time doon na nahihirapan na talaga ako. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko, meron lang akong puso na hindi sumusuko. Para, go lang kahit na yung, feeling ko wala akong progress. Ayun, yun yung good side. Meron akong someone na nahingian ng payo. Nabanggit nyo rin kanina sir, well, baka very personal na rin to na ano. Yung kanina nga nasabi natin na malaking part ng gasto sa stipend ay yung renta. Tapos malaking challenge siya sa case nyo na lalo na tumutulong pa kayo sa family in the Philippines. So, paano nyo po yun na pagkakasya yung stipend yung may part-time job pa ba kayong kinuha sa Japan or wala na? Wala naman ako sa Japan, hindi naman na siguro issue yun. May time doon na nag-part-time ako, na may time na naging RA ako nung student at saka nung RA ako nung isa kong sensei na hindi yung main sensei ko At saka meron ding time doon na nagturo ako ng English. So, kaya lang may time din na dumating na baka ito yung maging dahilan para di ako makagraduate. So, in-stop ko na, very big no. So, okay lang kung kaya ko talaga, ako sure nag-graduate ako. Pero, parang yun talaga yung dilema palagi ng mga students na pumupunta dito sa Japan. Kahit ako nung nasa dorm ako, yun din pinag-uusapan namin ng mga international students like paano makapaghanap ng part-time job kasi nga maliit siya. Tapos umaabot dun sa point na ano ba ang goal mo nung pumunta ka dito sa Japan? Magkapera or magka-degree? Umabot siya sa ganong point kasi maapektuhan talaga yung research mo. So yun yung mahirap na part. Behind the science nga. Behind the science na totoo. Actually may nag-ano sa akin doon na na yung part-time sa Costco, ang laki daw ng bigayan doon. So, pero ayun nga yung naging part na no, oo nga, ano yung reason ba't tayo nandito? Parang gano'n na yung lumabas. Kung sobrang genius ka na siguradong papasa, go. So dito sir sa study nyo, at what point did you realize na pwede nang ipasa for publication itong study na to? Siguro, bago yun, no, may naisip kasi ako na bad or like, maganda yung opportunity, merong funding yung lab, may marami akong opportunity na pwede akong pumunta sa iba't ibang bansa, mga conferences. Ang naging bad dun, yung COVID. So, actually, buong 3 taon ko nung nasa Japan, hindi ako nakauwi dahil sa COVID. May time na may ticket na ako, may conference, yung Philippine Vet Society. And then, meron ding time na pupunta ako dapat ng ibang, actually, may US pa nga dapat na, kaya lang, ang nangyayari, ginagawa nilang online.
'di ba yung hybrid nagsimula, Oo. parang ano ba 'yan, ang lungkot, AOGS, Singapore, oh naku, sabi ko ano ba 'yan? So yun yung bad side. Pero yung, tanong na natin na kung ano yung naging sa writing 'no, yun ano ulit yung tanong natin? Kailan niyo po na-realize na puwede na siyang Na ipasa for i-publish, publication? Nung natapos ko na yung full draft, actually may kwento pa ako na medyo ang dami ko naalala. Go lang, sir. Alam mo ba yung sensei ko sobrang bait niya, to the point na yung unang-unang draft ko na sinend kay sensei, kulang na kulang yung discussion. Tapos ang sinabi niya sa'kin, parang ang pagkakasabi ni sensei nun ay, parang kailangan ko pa i-work on yung discussion ko. Pero nung binasa ko din yung sinubmit ko, oo nga 'no, parang sabi ko, parang siguro ang gusto sabihin ng sensei ko, basura yung ginawa mo. Pero napakaganda ng way niya na napakaganda ng way niya na pagsabi sa'kin. Hanggang sa ayun, nung para ma-realize ko na puwede na i-submit ay, tinignan ko muna yung mga papers na published. Eto na ba kaya na ba niyang tapatan yung scientific contribution? So yung isa sa mga main na naging contribution ko dun ay una sa, Pilipinas na mas mahabang range nung analysis ng urbanization. At first time na estimate yung urbanization contribution sa trend. And first time din na may mag-i-introduce sa Pilipinas ng application ng satellite night lights. So yung mga contribution ko na yun, nakita ko na, puwede na 'to. Pero yung, sensei ko, yung sa first draft ay binanggit din niya na bitin pa. Napakita ko dun na yung DJF, yun yung season na kung saan pinakamataas yung urbanization contribution. Sinabi ko lang dun na parang binanggit ko lang na yun yung pinakamataas and then ganyan, ganyan. Pero hindi ko sinabi, ano yung reason behind dun sa anong meron sa DJF? Bakit mataas yung so dun may binasa pa ako na book, yung kay Oki et al. 2017. Yung mga in case na may interested dito na basahin din yun. Sobrang binuksan niya yung pag-iisip ko tungkol sa urbanite island and then sa urbanization effect. So kung interested kayo, puwede ko i-share yung book na yun. Ah, Um, Yun, natutunan ko na yung planetary boundary layer pala ay bumababa during winter season. At yung binanggit ko na yung urban dome na formation, in-explain ko rin dun sa paper. At after nun, yun nakita ko na ano na siya, and then napapayag ko na yung sensei ko at least sabi ko at least to try na mag-submit ma-experience ko. And then okay naman, pinahirapan ako ng konti nung mga reviewer, pero nung na-accept siya, sobrang saya ko na. bale sa journal na 'to, ito po yung first submission niyo sa manuscript na 'to, hindi siya parang na-reject in one journal tapos pinasa niyo dito? Hindi, major lang. Nice. Nice. Ayun, so nakakaisang oras na po pala tayo. Before we let you go, sir, ano ang mga ma-advice mo sa mga aspiring researchers? Sa mga aspiring researchers 'no, pinaka maa-advice ko ay hindi natin gustong pahirapan yung mga sarili natin. Ang gusto natin matutunan, makagawa ng research eventually, at ang maipapayo ko dito, i-enjoy natin yung process. Kasi 'pag hindi natin in-enjoy yan, parang ang magiging labas ay parang pinapahirapan ko lang yung sarili ko, ano bang after nito? Dapat i-enjoy natin. Natututo tayo dito, nalalaman natin yung mga ganitong bagay at malaki yung contribution natin sa science. So, wag nating kalimutan na i-enjoy yung, pagre-research. And last question, sir, do you have anything to promote? Siguro yung Philippine Meteorological Society, meron tayong, annual convention sa March. So, at saka sa mga gustong mag-BS Met, siguro, explore nyo din muna bago nyo kunin yung program, and then tingnan nyo rin yung opportunity. Hindi lang tayo for pag-asa. So, meron din mga DRRM offices na pwede natin pasukan, and pwede rin tayo mag-academe. Ano pa bang gusto ko promote natin yung science? I would like to promote yung podcast natin na ito. Ay, So, thank you, sir. marami Thank you, tayong sir. natututunan. Sobrang na-enjoy ko yung conversation with Sir Paul. Parang hindi siya naging, well, at some point, baka naging technical ba tayo, Sir Paul? Pero sa tulong Baka ni nga, Sir Paul, sir. no?
Pero maging yung sinasabi ko naman dapat wag tayo mag-shy away sa technicalities kasi the more na nagiging part siya ng daily conversation, I think nagiging mas comfortable tayo sa science. So, yes. yun lang yung mentality ko. Yeah, agree tayo dyan. Yan lang po, Sir Paul. Saka, ay, guys, ito pala sinasabi ko to every time na pag may guest tayo from Pag-asa. Pag gusto nyo ng weather updates, pag may ulan, may bagyo, sa Pag-asa lang po kayo makinig. Huwag na kayong makinig sa ibang mga vlogger. So, Pag-asa po yung mandated na magbigay ng weather updates sa atin. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Jan sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Maraming salamat din po, Sir Paul. Salamat din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Enjoy the rest of the day. Thank you. Salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.